Ang panimulang kwento ng Chapter 44. Sa loob ng Heavenly Star Secret Realm. Isang malaking Tier 3 bear at isang dambuhalang White Tiger ang naghaharap sa isang matinding labanan habang kalmado silang pinapanood ni Su-hong mula sa mga talampas sa itaas. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na makatagpo agad ng dalawang malalakas na Tier 3 beasts pagkapasok pa lang sa Secret Realm. Habang hinahampas ng bear ang tiger gamit ang mabibigat nitong claws at isinasalpak ito sa gilid ng talampas. Si Su-hong naman ay simpleng naupo lang para e-enjoy ang libreng palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bugbog na White Tiger ay bumagsak sa lupa sa isang ganap na pagkatalo. Nakikita ang pagkakataon na tapusin ang laban. Malakas na umungal ang giant bear at sumugod pasulong para patayin ang kalaban nito. Gayunpaman, ngumisi si Su-hong at sumisid pababa upang harangan ang beast, na bumaon sa dibdib ng bear ang isang malakas na lightning strike na agad na nakapatay dito. Swabe siyang lumapag sa kanyang mga paa, na nakatayo ng buong pagmamalaki sa ibabaw ng dambuhalang katawan ng beast. Kasunod nito, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa sugatang White Tiger at malamig na sinabi rito na tapos na ang oras nito. Sa matinding takot sa kanyang pambihirang lakas, ang natatarantang tiger ay desperadong sumubok na umakyat sa mabatong talampas para makatakas. Ngunit ginamit ni Su-hong ang kanyang telekinesis para lumutang sa harap nito. Namapang-uyam na nagtatanong kung akala ba talaga nito ay makakatakbo palayo. Inihanda niya ang kanyang makapangyarihang third spear stance para tapusin ang beast. Ngunit bigla siyang napatigil ng lumuhod ang giant tiger at nagsimulang humalinghing na parang walang kalaban-lab ang maliit na pusa. Ang hindi inaasahang reaksyong ito ay nagpatigas kay Su-hong sa gitna ng kanyang atake, na nag-iwan sa kanya na ganap na nalilito sa kakaibang tanawin. Upang maiwasang matamaan ito, mabilis niyang ibinaling ang kanyang sumasabog na atake sa gilid, na humukay ng isang malalim na kanal sa lupa habang iniwang walang galos ang nanginginig na tiger. Pagkatapos, gumulong ng patihaya ang dambuhalang tigre at nagsimulang humuni ng mahina. Kaya namangha si Su-hong na ang ganoong kabagsik na monster ay magpapakakyut pala para lamang isalbo ang sarili nitong buhay. Dahil dito, sumang-ayon siyang patawarin ang buhay nito basta't ihatid siya nito sa iba pang mga tao at malalakas na monsters. Ngunit nawalan siya ng kibot ng ang tiger ay literal na tumahol na parang aso bilang pagsang-ayon. Nang magawa ang kanilang kasunduan, sinakyan ni Su-hong ang White Tiger na parang kabayo habang mabilis silang sumugod para hanapin ang pinakamalalakas na beast sa lugar. Di nagtagal, napansin nila ang isang dambuhalang giant ape na may dalang isang buong katawan ng puno. Nagumagala sa kalapit na kagubatan. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang nanginginig na tiger. Tumingin si Su-hong sa banta at napagtanto na nakatagpo sila ng isang 30 meter tall tier 3 na kalaban. Bigla na lang lumingon ang giant ape. Nahuli si Su-hong na hindi handa sa mabilis na pagkilos nito. Umungal ang monster at inihagis ang dambuhalang katawan ng puno ng diretsyo sa kanila. Ngunit nanatiling ganap na kalmado si Su-hong habang ang projectile ay lumilipad patungo sa kanila. Nang ang dambuhalang troso ay dumiin sa lupa na may sumasabog na puwersa, madaling tumalon sa hangin si Su-hong para iwasan ang impact habang gumagawa ng isang protective shield sa paligid ng kanyang tiger. Habang nasa kalagitnaan pa rin ng ere, sinipa ni Su-hong ang tiger palayo at inutusan itong tumakbo ng malayo sa battlefield at maghintay sa kanya roon. Nagbabala siya sa beast na papatayin niya ito kung susubukan itong tumakbo palayo ng permanente. At ang umiiyak na tiger ay ligtas na bumagsak sa kagubatan sa ibaba. Kaya, pagkatapos niyon, tumakbo si Su-hong ng diretsyo paakyat sa dambuhalang katawan ng puno na parang isang ramp. Tiwala na gaano man kalaki ang ape na ito ay isa pa ring tier 3 monster. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili pasulong, na lumilipad ng diretsyo sa mukha ng umuungal na ape. Sa pagkadiri sa mabahong hininga ng monster, sinigawan niya ito na huminto sa paghinga sa kanya bago e-power up ang kanyang heaven-breaking spear technique. Nagmaneho siya ng isang dambuhalang lightning-charged strike ng diretsyo sa nakabukas na bibig ng ape, na nagpadurog sa mga dambuhalan nitong ngipin sa isang solong hit. Bilang resulta, ang mga nabasag na fangs ay tumalsik palabas ng bibig nito at mabigat na bumagsak sa sahig ng kagubatan, na sumisigaw sa matinding sakit at nagdudura ng dugo.
Ang giant ape ay napatalsik pabalik at mabigat na bumagsak sa mga puno. Nang makalapag ng ligtas, tinignan ni Suhong ang dambuhalang katawan ng puno at tinansya na ito ay may habang higit sa 40 meters at may bigat na humigit kumulang 70 tons. Ibinaon niya ng malalim ang kanyang mga daliri sa kahoy. At may kumpiyansang sinabing dahil sa kanyang Tier 3 strength, napakadali lang para sa kanya ang magbuhat ng 70 tonelada. Pagkatapos ay madali niyang binuhat ang dambuhalang troso sa hangin, na ibinalibag ito na parang isang maliit na stick lamang. Kasunod nito, ibinalot niya ang kanyang spiritual power sa buong 40 meter na troso upang masigurado na hindi ito mababali. Gamit ang kanyang telekinesis, pinalutang niya ang dambuhalang troso, at naghanda na iswing ito na parang isang dambuhalang bat sa nahihilong ape. Naghatid si Suhong ng isang dambuhala, gravity-defying swing, na tinatawag ang monster na isang mabahong unggoy at sinasabi rito na tanggapin ang kanyang dambuhalang armas. Ang 70 ton na troso ay direktang humampa sa mukha ng giant ape na may dambuhalang puwersa. Naganap na nagpadurog sa panga nito. Samantala, sa labas ng Secret Realm, ang karamihan ng mga spectators na nanonood ng live broadcast ay ganap nang nawalan ng bait. Na hindi makapaniwala sa kanyang nakakatakot na lakas. Sa loob ng VIP room, malakas na tumawa si Qin Tianli at nagmalaki na ang kanyang estudyante ay binubugbog ang isang elite monster na parang isang karaniwang aso. Na nagdulot kay Lin Biexing na mabulunan at maidura ang kanyang tsaa. Matapos punasan ang kanyang baba, napabuntong hininga si Lin Biexing at inamin na sa isang monster na tulad ni Suhong na lumalahok. Wala nang natitirang suspense para sa exam ngayong taon. At dito nagtatapos ang Chapter 44.